Naaalala ko pa nang tinawag akong walang silbi ni Mr. Anton Reyes. Ang hiya na yan, dun mismo sa harap ng lahat, halos bumali sa akin. Ilang taon akong nagsilbing ilaw ng tahanan sa trabaho, nagbigay ng lahat, pero itinuring lang akong walang pakinabang. Umalis ako na dala lang ang bag. Pero hindi nila alam ang pinakaiingatan kong sining at ang regalo ni Mang Tonyo, ang studio ni Aling Nena, ay ang aking lihim na yaman. Ang simpleng empleyadong pinalayas nila, siya pala ang magiging tagalikha. Gusto nila akong mawala, walang boses. Ngayon babawiin ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng aral na tatatak sa kanila at sa kanilang mga apo. Kung nakaranas ka rin ng ganito, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Ang ulan ay mahinang kumakalabog sa mga salamin na dingding ng Nova Access Corporation, ang aming punong tanggapan. Pakiramdam ko, ang kalikasan mismo ay nagbabala sa akin. Naaalala ko pa ang panonood sa mga patak dahan-dahang dumadaloy sa salamin sa tabi ng aking desk. Bawat isa nagmamadaling mauna para marating ang ibaba. Dati inakala kong may buhay sila. Parang maliliit na brush strokes sinusubukang takasan ng oras. Pero nang umagang iyon, wala akong luho para mangarap. Mayroon akong kutob. Ang tindi ng pakiramdam na yon. Sana lang pinakinggan. Tahimik ng husto ang opisina, nakakapanindig balahibo, maging ang karaniwang ingay ng mga keyboard, pati na ang pekeng tawanan sa break room. Tila napakatahimik, ang mga bulungan lumulutang sa pasilyo, parang usok kumukulo sa ilalim ng mga pinto, kumakapit sa mga balikat. May darating ramdam namin kaming lahat. Alam naming may mangyayari. Eksaktong 10:10 ng umaga. Isang email, isang tunog, ping, ang pumasok sa team inbox, mandatory all-hands meeting. Conference room 5. Agad-agad, nagulantang kami. Nagulantang ang lahat. Kinuha ko ang aking notepad. Ugali ko lang, hindi na gaanong kailangan. At naglakad ako, kasama ang buong team, patungo sa silid na may dingding na salamin. Sa dulo ng pasilyo, naramdaman ko na, ito na yon, nakatayo kami roon. Sa conference room 5, ang mga tao ay nakaupo, parang mga estatwa, matigas, hindi sigurado. Ramdam mo ang bigat sa hangin, hindi ko sinubukan na magpakita ng pagkabalisa, sinubukan ko na hindi hayaang manginig ang aking mga kamay. Pero ang tiyan ko alam na nito, alam na pumasok si Mr. Anton Reyes suot ang karaniwan niyang navy suit at yung kanyang ngiti, yung nakakainis na kalahating ngiti na nagpapangati sa balat ko, may 2 HR rep nakabuntot sa kanya. Parang mga anino, salamat sa inyong pagdalo, simula niya, ang boses niya kalmado, pero parang labaha. Matalas nagpatuloy siya. Tungkol sa strategic alignment at difficult decisions, mga salitang corporate, walang kaluluwa. Ang mga tingin ko, nagkikipag-ugnay, sa kanya naghihintay, at pagkatapos, ang kanyang mga mata, naglakbay at kagyat na nakatitig sa akin. Lia Garcia, sabi niya, dahan-dahan sinasadya bawat pantig, parang tinusok ako. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa performance, patuloy niya natukoy na ang iyong posisyon ay hindi na akma sa mga layunin ng kumpanya. 1, 2, 3 salita na bumali sa mundo ko. Agad-agad, ang iyong posisyon ay tinapos. Katahimikan ganap. Nakakabinging katahimikan. Ang tibok ng puso ko. Tunog bomba sa aking tainga. Naramdaman kong nawalan ng kulay ang aking mukha. Tuyong-tuyo ang bibig ko. Hindi man lang ako makalunok. Walang tumingin sa akin. Wala ni isang kasamahan. Hindi si Susan mula sa accounting na minsang umiyak sa opisina ko dahil sa breakup. Hindi si Jared na tinulungan kong ma-promote. Hindi rin si Linda, nakatabi ko ng 3 taon. At humiram ng muggo tuwing umaga. Lahat sila nakatingin sa kanilang mga hita, parang mga bata, sumusubok magtago para mawala, para hindi ako makita. Ang sakit. Maaari mo nang kolektahin ang iyong mga gamit. Patuloy ni Mr. Reyes, lumipat na siya sa susunod na slide sa kanyang presentasyon. Parang pinag-uusapan niya ang maintenance ng printer,
hindi ang pagpatay. Sa dignidad ng isang tao, sa publiko. Tumayo ako, pero ang aking mga binti pinagtaksilan ako. Nanginig sila bawat hakbang, patungo sa labasan. Pakiramdam ko, naglalakad ako sa basa at malagkit na semento. Dati, magic ang Crayola para sa akin. 5 taong gulang pa lang ako, sa probinsya nagsisketch na ako. Kahit anong maisip ko, mga bundok, karagatan, mga nilalang. Mula sa mga librong hiram ang mga magulang ko. Simple lang naglilinis si nanay. Nagtatrabaho si tatay, mahal nila ako. Oo, pero hindi sa paraan na nagbibigay puwang sa mga pangarap. Magaling kang mag-drawing, Leah, sabi minsan ni tatay. Pero ang sining ay hindi nagpapakain ng tiyan. Kailangan mo ng trabaho na magpapanatili sa'yo na hindi nakaluhod. Hindi ko noon naiintindihan. Ngayon ramdam na ramdam ko. Nang nasa middle school ako, may guro ako. Si Ma'am Elena Cruz. Nakita niya ang talento ko. Sinabi niya sa mga magulang ko. May mga scholarship na ang sining ay higit pa sa libangan. Pero sabi ni tatay, hindi natin kayang magpakalokohan. Leah, gusto mo bang mapariwara at mamalimos? Nang gabing iyon, itinabi ko ang aking sketchpad. Pakiramdam ko, hawak ko ang hininga ko. Sa ilalim ng tubig, mahirap sa high school. Nag-part-time ako, nag-ipon, para sa kolehiyo. Pinili ko, business administration, dahil ligtas. Sabi ng lahat, maaari ka namang mag-drawing, tuwing weekend. Pero hindi ako nag-drawing. Pagod ako o guilty. Pagdating ko ng 20, may degree ako, trabaho sa bangko. Nakuha ko ang pag-apruba ng pamilya. Pero nawalan ako ng sarili sa proseso. Minsan, bumisita ako sa art exhibit ng isang kolehiyo. Nakatayo ako roon. Ang tagal, tinanong ako ng janitor. Kung naliligaw ako, tahimik akong sumagot, walang boses. Hindi ko sinabi, pero alam ko naliligaw ako. Pagdating ko ng 23, nakuha ko ang full-time na trabaho ko sa Nova Access Corporation, sa Finance Department. Kumpleto ang benepisyo, stable ang sahod. May cubicle ako na may pangalan ko. Sabi ni tatay, ipagmalaki mo yan, Leah. Ngumiti ako, pero sa loob, mayroong maliit na ningas na unti-unting namatay nang una akong pumasok sa Nova Access. Akala ko makikita ko ang kapayapaan. Maganda ang gusali sa lamin at bakal nagkikinang. Pero sa loob, amoy carpet lang. Amoy ambisyon, walang kaluluwa, maliit na cubicle lang ang sa akin. May tanawin ng pader at printer na laging jam. Ang trabaho ko, puro spreadsheet. Forecast meeting. Mga lalaking nakasuot ng suit, nagtatalo sa numero. Walang nag-uusap tungkol sa sining o pagkamalikhain. Sinabi ko sa sarili ko, ito ang pagiging matanda. Ito ang tagumpay, pero ang mga daliri ko nangangati pa rin tuwing lunch break. Lumalabas ako ng palihim sa likod ng gusali, sa hardin, isang tahimik na lugar, may 3 bench. Dala ko ang aking sketchpad doon sa ilalim ng puno ng nara, hayaan ko ang aking kamay. Naalalahanin ang nakalimutan na ng puso ko, nagsisketch ako, ang gusali, ang sikat ng araw, ang mga tao na nagbabasa ng cellphone. Hindi ako nagda-drawing na may layunin, nagda-drawing. Ako, para mabuhay, doon ko siya nakilala si Mang Tonyo. Nagtutulak ng mop bucket, nakita niya ako, tumigil siya, iniling ang ulo. Sa aking sketchbook, may ilaw ka, sabi niya, magaspang ang boses, pero mabait. Ganyan din mag-drawing, ang aking aling nena. Nagulat ako, walang sinuman sa opisina. Ang nakikipag-usap sa kanya, tumango lang ako. Sapat na iyon. Mula noon nag-uusap kami, tuwing ilang araw. Ikinuwento niya si Aling Nena, ang kanyang yumaong asawa, isang pintor, na nagpinta para huminga. Doon ko natagpuan ang tanging koneksyon ko sa mundo na nawawala na. 3 taon na ang nakakaraan. Unti-unting nagbago ang Nova Access. Nagkaroon ng restructuring. Mas maraming trabaho, mas kaunting tao. Ang mga nakaligtas, mas pagod, mas kaunting ngiti, mas mabilis na tumanda. Si Mr. Anton Reyes, lalo pang naging mahirap. Naging matalas, parang naghahanap ng biktima, at sa kung anong dahilan, ako ang pinili niya. Madalas niya akong tawagin. Sa mga meeting, sasabihin niyang, hindi mo naiintindihan.
kahit hindi ako ang nagpe-present, ICC niya ang upper management. Sa maliliit na pagkakamali. Pero kapag tama ang gawa ko, wala, tahimik lang siya. Ang katahimikan niya. Sandata. Sinubukan ko paulit-ulit. Dumating ako ng maaga, umuwi ng huli. Pinaperpekto ko ang mga spreadsheet. Pero hindi sapat, patuloy siyang dumating at ako, unti-unting lumiliit. Ang sketchpad ko, nakatago na sa ilalim ng drawer. Buwan na simula ng huli ko itong buksan, bawat iniisip ko na mag-drawing ulit, naririnig ko ang boses ni tatay. Sa aking ulo, ang sining, hindi nagpapakain ng tiyan. May mga umaga na tinititigan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi ko na halos makilala. Ang nakita ko, malalim na pisngi. Pagod na mga mata, nagpalit ako ng kulay para sa pagsunod, ng hininga para sa mga balance sheet. Sinimulan kong kumain mag-isa ang boses ko. Unti-unting humina, ang tawa ko naglaho. Ako nagsimulang maglaho, napansin ni Mang Tonyo sa pasilyo. Sabi niya, naglalakad ka, na parang may kadena. Sa iyong mga bukong-bukong, ngumiti ako mahina. Pagod lang, Mang Tonyo. Pero hindi siya ngumiti pabalik. Hindi, Liamay, mas mabigat dyan. Gusto kong umiyak. Noon, pero hindi, nilunok ko lang. Tulad ng dati, umuwi ako, kinuha ang sketchpad. Tinitigan ang blankong pahina ng matagal. Pero hindi ako makapag-drawing. Ang kamay ko nakalutang lang, parang multo. Hindi ko alam kung saan magsisimula o kung pinapayagan pa ba ako. Isinara ko ulit, ibinabalik ang ibang tao, sumusunog sa apoy. Ako, unti-unting naglalaho, isang spreadsheet sa bawat pagkakataon. Hindi ko na maalala. Ang paglakad ko, pabalik sa aking desk, malamig ang ilaw, malakas ang tunog ng takong ko. Ang pangalan ko, nakabitin pa rin sa hangin, parang pasa Lia Garcia, terminated effective immediately. Para lang akong spreadsheet, walang silbi binura, isang cardboard box, naroon na sa gilid ng aking desk, mabilis ng HR, may nagsimula na mag-impake para sa akin, ang litrato ni nanay, mug halaman ko, at ang aking sketchpad, maalikabok, sarado pa rin. Nakatayo ako, matagal tinitigan ang mga gamit ng buhay ko na hindi ko napag-aari. Ang mga kasamahan ko, nag-type lang. Parang walang nangyari, walang nagtinginan, walang nagpaalam. Iyon ang masakit. Hindi ang trabaho, kundi ang katahimikan. 30 tao, nagkunwaring hindi ako nag-exist, inilagay ko ang huling gamit. Sa box, binuhat ko naglakad, sa pasilyo. Sa huling beses, bawat hakbang mabigat. Hindi ko alam kung saan pupunta. At doon nakita ko siya, si Mang Tonyo, nakatayo sa kanto ng pasilyo, sa tabi ng kanyang mop cart. Pinapanood niya ako, alam na niya lumakad siya, kinuha ang box. Mula sa akin, inilagay sa bench, tapos kinuha niya mula sa bulsa. Nang uniforme, isang maliit na bagay, isang susi. Luma ito, ginto, bahagyang kinakalawang hawak niya sa palad, na parang sagrado, oras na, bulong niya. Naguluhan ako oras para saan tumingin sa akin si Mang Tonyo, walang awa, kalmado lang, may kombiksyon. Para huminga, sabi niya, sabi ni Aling Nena, ang paghinga ay hindi lang tungkol sa baga, ito ay tungkol sa kaluluwa. Ang studio na yon naghihintay sa iyo, Lia. Masyado nang matagal, kumuyom ang lalamunan ko. Studio, tumango siya. Iniabot ang papel, may address, 17 Sycamore Lane. Tumingin ako sa susi, tapos, sa kanya. Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangan, sabi niya. Hindi pa ngayon. Nakatayo ako, frozen. Ang susi mainit sa kamay ko. Walang sino man ang nagbigay sa akin ng ganito. Hindi susi, hindi tiwala, hindi paniniwala. Ngumiti si Mang Tonyo, sayo na yan. Gusto yan ni Aling Nena. Umikot siya, itinulak ang cart, naglaho, tulad ng dati tahimik, patuloy mabait, at ako naiiwan, hawak ang susi sa isang lugar. Napakiramdam ko, bahay na hindi ako nakatulog. Nang gabing iyon, hawak ko ang susi, mainit, sa palad ko, sumisigaw ang utak ko. Survival, pero may bumulong mahina, pumunta ka. Mga hating gabi, nagmaneho ako sa tahimik na kalsada, sinundan ang direksyon ni Mang Tonyo sa 17 Sycamore Lane, isang simpleng bahay, pero sa likod, may isang maliit na nakahiwalay na gusali, isang studio.
may kupas na asul na dingding at mainit na ilaw. Sa may pinto, lumapit ako. Ang susi hawak ko, mahigpit nagbukas ang lock. Sa isang mahinang click, pumasok ako. Ang amoy, lumang pintura, cedar. A time. Napakalawak ang espasyo. Mga estante, puno ng brush, ng pintura, sketchbooks, nakasalansan. May canvas, nakatayo, nakatakip. Hindi ko ginalaw. Nakita ko ang isang sulat sa mesa. Mula kay Mang Tonyo Lia, simula niya. May kaluluwa ang studio na ito. Sabi ni Aling Nena, sa iyo na ngayon? Hindi charity, pagkilala. Isa kang artista. Masyadong maikli ang buhay para mamuhay sa pangarap ng iba. Naiyak ako, pero may pag-asa kinuha ko. Ang papel, ang charcoal. Gumuhit ako ng isang linya, hindi perpekto magaspang. Pero akin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko humihinga akong muli. Totoo nagsimula iyon sa isang linya. Tapos, isa pa at isa pa araw-araw. Bumabalik ako sa studio ni Aling Nena. Parang sa simbahan, ang sikat ng araw dumadaloy. Mula sa matataas na bintana, nagpapaliwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Parang mga bulong. Mula sa nakaraan niya, hindi ko pinaplano. Ang iguguhit ko, hinayaan ko lang ang aking mga kamay na alalahanin sa simula pakiramdam ko, parang paghinga. Pagkatapos pigilin ang hininga ng matagal na panahon, ilang taon, ginuhit ko. Ang nakita ko, basag na tasa, mga bulaklak mula sa hardin, ang bahagyang pagkakayuko ng likod ni Mang Tonyo, habang dinidiligan ang kamatis pinuno ko, ang bawat pahina. Minsan, walang saysay, minsan, puno. Ng galit, ang ibang drawing. Pinupunit ko. Bago pa matuyo, ang iba itinatabi ko, idinidikit sa dingding. Parang maliliit na pagpapatunay, narito ka pa rin. Mahalaga ka pa rin. Dumadalaw si Mang Tonyo. Paminsan-minsan, minsan may dala siyang sandwich. Minsan, wala naman, kundi ang kanyang tahimik na presensya. Hindi siya kailanman nanggulo. Uupo lang siya sa sulok. Minsan, humuhuni ng mahina. Walang tono. Parang tibok ng puso. May mas maraming kulay na ang iyong pisngi, sabi niya minsan, habang iniaabot ang isang baso ng peppermint tea. Sa tingin ko, alikabok ng charcoal lang, ngumiti ako. Ngumiti siya pabalik. Mahina, hindi, Lia, iba yan. Wala pa akong kinikita. Noon, ang severance package. Mula sa Nova Access. Sapat naman para makatustos. Nang kaunting panahon, naglabas din ako sa aking naipon sa loob ng maraming taon. Pera na akala ko para sa tag-ulan na tila dumating na. May takot pa rin, palagi takot. Na sinasayang ko lang ang oras, na mauubusan ako ng pera at ang marupok na magandang bagay na natagpuan ko ay maglalaho, pero sa tuwing sumusulpot ang pagdududa, pupunta ako sa sulok kung saan nakasabit ang lumang smock ni Aling Nena. Hahawakan ko ang lumang tela, may mantsa ng pula-asul at berde. Nagpapaalala ito na may namuhay dito, bago ako, at naglakas loob siya. Ang unang beses na nakabenta ako, aksidente lang, ang pamangkin ni Mang Tonyo, si Angela dumalaw. Isang hapon, kasama ang kanyang bagong panganak, sinasabayan ko ang profile ng sanggol para lang sa practice. Tiningnan niya, tapos tinanong kung pwede niya itong bilhin. Sketch lang yan. Sabi ko, nahihiya. Siya yan. Sabi niya, sapat na yan. Binayaran niya ako ng $500. Umiyak ako. Pagkaalis niya, hindi dahil sa pera, kundi dahil may tumingin sa ginawa ko at nakakita ng halaga. Binago nito ang isang bagay sa loob ko. Kumalat ang balita dahan-dahan, pero sigurado sinabi ni Angela. Sa kanyang mga kaibigan, nagpost ako ng ilang bagay online. Gumawa ako ng simpleng website, wala namang mamahalin, portfolio lang at contact form. Nagdatingan ang mga order, mga pet portraits nursery, art, mga ilustrasyon, para sa self-published na libro ng tula. Sinimulan kong mag-oo sa mga bagay na dati pinagtatawanan ko, isang mural para sa isang cafe, isang painting ng hardin ng isang tao, isang logo design. Natututo akong mamuhay sa bawat brushstroke, sa bawat kulay, sa bawat kutob, sa loob ng 6 na buwan.
May maliit na lista na ako ng mga regular na kliyente, sapat na ang kinikita ko para sa rent. At oo, pilit kong binabayaran si Mang Tonyo ng rent. Kahit na bumubulong siya tuwing iaabot ko. Ang sobre bumili ako ng bagong supplies, pininturahan ng dingding, ng soft cream, naglagay ng mas maliwanag na ilaw, pero iniwan ko ang esensya ng lugar. Hindi nagalaw, narito pa rin si Aling Nena, sa mga tahimik na sulok sa paraan ng paghawak ng silid sa init, parang alaala sa isang istante, sa ibabaw ng work table, naglagay ako ng litrato na nakita ko sa isa sa kanyang sketchbooks, isang itim at puting larawan, nang tumatawa siya sa harap ng canvas, ang kanyang mga kamay, puno ng pintura. Minsan bubulungan ko ito para lang magpasalamat, para lang alam niya ang takot, hindi kailanman nawala. Kumapit ito sa mga gilid, lalo na sa mga tahimik na linggo. Pero sa tuwing hawak ko ang lapis, pakiramdam ko, mas malakas ako. Hindi pa ako kung saan ko gusto. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako tumatakbo mula sa kung sino ako, at sapat na yon, lumipas ang 2 taon, ang studio, naging mundo ko, ang pangalan kong Leah Garcia, unti-unting lumitaw. Sa mga lokal na newsletter, sa mga gallery, kadalasan, may kasamang simpleng blurb, charming local artist, kilala sa evocative line work, at emotion-driven portraits. Natawa ako, nang una kong basahin yan, ako kilala. Parang hindi ko kailanman inisip na ang tahimik na babae sa cubicle ay makakaranas ng ganito. Marami na akong trabaho, kailangan ko na ng tulong sa admin, sa scheduling. Isang college intern, dumating 2 beses. Sa isang linggo, nakabuo ako ng client list. Nagpapadala ako ng artworks sa iba't ibang probinsya. May 3 cafe na may murals ko sa kanilang dingding. Hindi ito magarbo, hindi ito madali, pero ito ay akin. Lahat ng ito, bawat brushstroke. Nagsimula sa kanya si Mang Tonyo. Dumadalaw pa rin, pero hindi na ganoon kadalas. Sumasakit na kasi ang mga tuhod niya, lalo na sa malamig na hangin. Pero kapag bumisita siya, lumalakad siya sa paligid ng studio, parang bumibisita. Sa kapilya. Sa isip niya, siguro pag-aari pa rin ito. Ni Aling Nena, sa isang paraan, oo, pag-aari nga. At marahil ngayon, pag-aari na naming 2, isang umaga. Habang inaayos ko ang ilang gamit, nakakita ako ng litrato, nakatago sa isang lumang drawer, na hindi ko nabuksan sa loob ng ilang buwan. Maliit ito lukot sa mga gilid, isang itim at puting larawan ng batang Mang Tonyo at Aling Nena, nakatayo sa tabi ng isang lawa, magkayakap nakangiti, ng natural na halos pigilan ang hininga ko. Siguro nasa 40s sila. Mas relaxed si Mang Tonyo, mas masigla si Aling Nena. Ang mga pisngi, puno ng kagalakan, ang mga kamay, may mancha ng pintura. Tulad ng dati, napakaraming buhay sa litratong iyon at napakaraming lungkot. Ngayon, nawala na siya, isang ideya. Ang pumasok sa isip ko, hindi ito commission, hindi ito bayad, wala itong deadline. Pero alam ko, sa oras na hawakan ko ang papel, ito na siguro ang pinakamahalagang bagay na gagawin ko sa loob ng ilang linggo. Sa pagitan ng mga order at online workshops lihim kong ginawa, ang painting ginamit ko bawat teknik, na alam ko ibuhos ko bawat bahagi ng aking sarili. Dito, hindi ko ginaya. Ang litrato, ibinago ko. Inimagine ko si Mang Tonyo at Aling Nena. Kung paano sila. Ngayon mas matanda, mas malalim ang kulubot, mas puti ang buhok, pero magkasama nakaupo sa bench sa tabi ng lawa. Ang kamay niya, hawak ang kamay niya, nagpipinta pa rin, tumatawa pa rin, buo pa rin. Nang matapos ko, umiyak ako, hindi luha ng lungkot. Iba ito, mas malalim, parang closure, parang paggalang tinawagan. Ko si Mang Tonyo, sinabi kong may, gusto akong ipakita sa kanya. Dumating siya suot ang kanyang pinakamagandang jacket, yung brown corduroy na may elbow patches. Bahagyang nanginig ang mga kamay niya nang hawakan niya ang mainit na tasa ng tsaa na ibinigay ko. Inakay ko siya sa likod ng studio, kung saan nakatayo ang natapos na painting, nakatakip ng linen na tela. May regalo po ako para sa inyo, sabi ko. Tumingin siya sa akin. May pagod, pero mabait ang mga mata.
Lia, wala kang utang sa akin. Alam ko po, sabi ko, ngumiti ng mahina. Pero may utang po ako kay Aling Nena. Inalis ko ang tela. Nakatitig si Mang Tonyo. Ang katawan niya naging tahimik. Na parang maging ang paghinga ay maaaring makabasag sa sandali ang mga mata niya na luha. Tapos umagos ang luha nang walang babala, inabot niya. Hindi para hawakan ang canvas, kundi para pigilan ang sarili. Sa mesa, paano po bulong niya? Paano niyo nalaman? Nakita ko po ang litrato. Sabi ko, tahimik ang iba. Imahinasyon at pasasalamat. Tumango siya, hindi makapagsalita. Nakatayo kami. Sa katahimikan, ang painting, kumikinang sa ilalim ng skylight. Ang mga mata ni Aling Nena kumikinang. Sa malikot na kagalakan na naiisip kong dala niya sa buong buhay niya. At si Mang Tonyo, mukha siyang ang lalaking kilala ko, medyo mas payapa lang. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, lumingon siya sa akin. Nanginig ang boses. Hindi mo lang ako binigyan ng painting, sabi niya. Ibinigay mo siya. Pabalik sa akin, inabot ko. At hinawakan ang kanyang kamay. At binigyan niyo po ako ng kinabukasan. Ngayon, gumigising na ako. Bago pa sumikat ang araw. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Ang studio pinakatahimik. Sa umaga, bago magdatingan ng emails, bago ang mga order, bago maalala ng mundo, na umiiral ako, nagtimpla ako ng kape, isinuot ang aking hoodie na may bahid ng pintura. Umupo ako sa tabi ng mataas na bintana, may sariwang canvas at isang kaluluwa na sa wakas nakahanap ng kapayapaan. Minsan, naririnig ko pa rin ang mga alingaw-ngaw ng buhay sa opisina, ang pag-click ng keyboard, ang patag na boses ni Mr. Anton Reyes, ang bigat ng pakiramdam na hindi nakikita. Pero unti-unti silang humina, parang mga boses mula sa bahay na hindi ko na tinitirhan. Wala akong nakakausap, mula sa Nova Access, mula nang umalis ako, walang nag-abot, walang sorry, walang closure. Sa totoo lang, hindi ko na kailangan dahil ang mayroon ako ngayon, mas mabuti, ilang linggo na ang nakakaraan. May tumawag sa akin mula sa isang children's book publisher. Nakita daw nila ang aking online portfolio. Ang isa sa aking illustrations na share sa isang parenting group. Gusto nila ako ang mag-illustrate ng isang buong serye. Hindi lang isang libro, buong serye. Nang ibaba ko ang telepono, umupo ako sa gitna ng sahig ng studio, napapaligiran ng brushes, ng tela, ng mga scrap ng ideya. At tumawa ako isang malaking bukas, nakakatawang tawa na umalingaw-ngaw sa mga dingding. Parang isang koro, hindi ko na malayan na umiiyak na ako hanggang sa matikman ko ang alat sa aking mga labi. Magugustuhan sana iyon ni Aling Nena, sigurado ako, pati na rin si Mang Tonyo. Nasa estante pa rin ang litrato ni Aling Nena sa tabi ng sariwang garapon ng brushes at isang maliit na sketch ng puno ng nara na dati kong inuupuan sa likod ng Nova Access, buong bilog, pero mas mabuti. Dahil ngayon, ang puno buhay na sa alaala lang at ang alaala. Sa akin na nitong nakaraang linggo, may isang dalaga nagngangalang Alisa Dumalaw sa studio. Sinusubaybayan niya ang aking mga gawa online. Tinanong niya kung tumatanggap ako ng apprentice. Mukha siya sa akin. Ilang taon na ang nakakaraan, ang mga mata puno ng ligaw. At tahimik na bagay, ang mga daliri niya kinakabahan sa manggas ng kanyang thrift store sweater. Sabi ko, oo, dahil may nagbigay ng espasyo para sa akin. At ngayon, ako naman. Nang gabing iyon, habang nakatayo akong mag-isa sa studio, nakita ko ang refleksyon ko sa mataas na bintana, ang buhok ko nakatali sa mesibon, may pintura sa pisngi ko, sa mga daliri ko, maging sa leeg ko, at mukha akong buhay. Hindi perpekto, hindi mayaman, hindi sikat, pero nakita, sabi ni Mang Tonyo. Minsan ang tamang pinto nagbubukas sa tamang oras, pero nasa atin ang tapang. Para pumasok noon, hindi ko alam ang ibig sabihin niyan. Ngayon alam ko na minsan ang pinto ay totoo. Luma kinakalawang sa likod ng isang tahimik na bahay sa Sycamore Lane. Minsan ito ay canvas o sketchpad o isang nanginginig na linya na iginuhit sa dilim. Pero palagi ito ang sandali kung kailan ka humihinto
sa paghingi ng permiso para maging kung sino ka, hindi binigay sa akin ng mundo. Ang susi na yon, binigay ni Mang Tonyo, binigay ni Aling Nena. At ngayon hawak ko sa aking mga kamay, hindi may takot, kundi may layunin, dahil alam ko na kung sino ako. Ako si Lia Garcia, ako ay isang artista, at narito ako. Sa bahay ngayon, gumigising na ako, bago sumikat ang araw, payapa at may layunin, ang mga alingaw-ngaw ng lumang opisina. Malayo na malabo na hindi ko na kailangan ng closure. Dahil ang mayroon ako ngayon, mas mahalaga. Nakuha ko ang kontrata sa children's book, isang serye. Umiyak ako sa tuwa. Alam kong ikagagalak ito ni Aling Nena at ni Mang Tonyo. Nakikita ko ang refleksyon ko. Sa salamin buhay, nakikita. Hindi perpekto, hindi mayaman. Pero ako na ito ang susi. Nasa kamay ko may layunin. Dahil alam ko na sino ako. Ako si Lia Garcia, isa akong artista, at narito ako sa wakas sa aking tahanan.